yung pong nandun po sa, yung nagpa-water baptize. Tatawagin ko po si Sister Lenny. Good morning po mga kapatid. Nung kami po ay na-baptize po pala doon sa yung na-encounter po namin yung nung nilublob na po kami sa tubig, nakita po namin yung kalangitan na kulay pula po. Tapos akala ko kung ako lang ang nakakita. Pati pala yung mga kasama ko, dalawa sila. Si Sister Edith po at saka si Sister Emalyn. Kulay pula po talaga. Tapos, nagulat po kami bakit ganun yung nakikita namin. So, talaga po yung pag-water baptism, napaka-importante po sa ating buhay kasi papakita po talaga ng Panginoon talaga yung kahalagahan ng water baptism. Totoo po yan, magpa-water baptism po tayo kasi sabi po ng Panginoon, yung dating tayo ay kailangan mawala na po. At ngayon, ay panibago na po, muling nabuhay, tapos kailangan magbagong buhay po tayo. Kasi yon po ang kalooban ng Panginoon. Pagkatapos, may mga bata po pala ako papatotoo. Kasi yung mga bata po pala natuturuan namin doon sa street na yun. Every time po na mag-pray po kami, nakikita po nila po pala yung kaharian ng Panginoon. 3 po sila, mga bata dito nakaupo kanina. Sabi ko, ano nakikita nyo? Yung kaharian po ng Panginoon, busilak po, napakaliwanag. Ano pa nakita? Ang Panginoong Jesus daw po, nakaupo daw sa trono. Ang trono niya po is gold. Tapos, sabi ko, sino pang nandun? Nakapasok daw kami. Kami daw yung kung saan nagpa-prayer. Kasi mga bata, sinasalubong nila po ako pag dumating ako sa hapon galing sa work. Ano pa yung nakita mo? Ay, yung inaapakan daw po doon ay ginto. Ginto po ang inaapakan. Ano pa nakita mo? Yung mga anghel po nakapalibot. Tapos, lumuluhod daw sila sa Panginoong Jesus, sa Panginoon. Pagkatapos, tumutugtog daw po doon. Pagkatapos, ano pa nakita mo? Lamisa, mga puno ng pagkain ng mga lamisa. Napakasarap daw po ng buhay doon. Mamaya yung mga bata mag-witness po nila kasi sila po mismo magsasabi sa inyo kung gaano po katotoo ang kaharian ng Panginoon. Amen? Thank you po. Praise God. Sino po bang excited na pumunta na po sa kaharian ng Diyos? Hallelujah. So purihin natin ang Diyos. Sino nga po bang mga excited dito na pumunta sa kaharian ng Diyos? Itaas ang kamay. Hallelujah. Praise God. Huwag po tayong matakot dahil ang sabi nga po ni Pablo, to die is gain. Mamatay man tayo physical, ito po ay pakinabang. Bakit? Makakasama na po natin ang ating Diyos. At tayo po ay nasa Kanyang kaharian. Amen? Nandun po tayo sa kaharian ng ating Diyos. Kaya po sa umagang ito, ating pong basahin muna yung teksto ng ating pong pagbubulayan sa araw pong ito. Ang sabi po sa kanyang salita in the book of Romans, chapter 8, verse 29, for those he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, so that he would be the firstborn among many brothers. So sinasabi po sa kanyang salita, hallelujah, sa Tagalog version. Praise God. Sige nga po, paki-flash po sa Tagalog. So ang gusto dito, we will be conformed to the image of His Son. So sino ang tinutukoy? The image of His Son. Walang iba kundi ang imahe ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat doon daw po tayo magkonforme. Ibig sabihin, maging kawangis tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi man po sa itsura, sa kanyang pag-uugali. So, madali lang po ba ito na makamtan yung pag-uugali ng ating Panginoong Jesucristo?
Mga kapatid, so kung nandito tayo sa lupa, hindi po basta-basta. Okay, ano pang sabi sa Romans 8:29? Lahat nga po tayo tumayo, basahin natin sabay-sabay ang kanyang salita sa Tagalog version. Sige po, 1, 2, 3, go. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Tayo po ay patuloy manalangin. Diyos Ama, pagpalain niyo kami sa mga salita na aming binasa. Dahil nasusulat na sa simula pa naroon ang salita, at ang salita ay ang salita. And the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita ay Diyos. Kaya sa oras na ito, hinihingi po namin ang iyong Espiritu Santo, maging tagapagturo ng bawat isa. Buksan niyo po ang aming kaibuturan ng aming puso, maging ang aming kaisipan. Iyo po, Diyos, ihanda na sa mga talata ng iyong salita, O Diyos, na aming pagbubulayan, iyo pong itanim, iukit ng mainam upang ito, Diyos, ay magkaroon ng buhay at pagkatapos magkaroon ng bunga at magbubunga ng marami at sagana. O Diyos, sabi niyo nga po na kami ay nararapat maging tagapakinig ng iyong mga salita at amin din po isasapamuhay ang iyong mga salita. Kaya banal na Espiritu, humingi kami ng iyong gabay, tulong, patnubay upang ang lahat ng ito makapangyari, itong aming kahilingan sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus, makapangyari sa mga buhay ng bawat isa. At nagdideklara kami si Hesus ay bahagi ng aming mga buhay. Kaya naman, O Diyos, nagpupuri itong aming kaluluwa, nagpapasalamat kami at sumasamba. Ito po ang aming po, Lord God, sama-samang panalangin. Sa ngalan mo, Panginoong Jesucristo, at sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, kami po, Diyos, ay nagpapahayag na sabi niyo po sa iyong salita, we are complete in Christ Jesus. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, kami ay nagpapasalamat na sa iyo pong kakomplituhan sa aming mga buhay. In Jesus' name, all this we pray and give thanks. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Palapakan natin Panginoon. Let us shout, Hallelujah! 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 Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. So, purihin natin ang ating Panginoon. Kaya po, sa umagang ito, ang ating pong title ng ating pag-aaralan, Men Be Like Jesus Christ. Tayo po na mga tao ay maging katulad o magkumporme tayo o maging kamukha tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa paanong paraan? Sa physical appearance ba? Alam niyo po, it could not be. Hindi po tayo magiging kamukha sa ating physical appearance because Jesus Christ is God and we are men at tayo'y tao. So saan po tayo magiging kamukha? Magiging katulad? Alam niyo po, walang iba kundi sa character. Sa ating pong pag-uugali. Yun, kung ano ang ugali ng Panginoong Jesucristo, yun din po ang ninanais ng Diyos na ating pong maging ugali. Pero ito po ba ay madali? Mga kapatid, sa totoo lang habang tayo nandito sa lupa, hindi po madali na maging kamukha tayo, maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman, ano ang ginawa ng ating Diyos Ama? Ibinigay sa atin ang Espiritu ng Diyos. Dahil siya po ang tutulong sa ating mga kahinaan. Amen.
Lahat tayo ipinanganak dito sa lupa bilang tao na may kanya-kanyang kahinaan. Namana natin yan kay Adan at saka kay Eva. At ang Panginoong Jesucristo ay sinugo ng Diyos Ama upang siya po ang tumubos sa atin lahat. Na yung ating pong mga kahinaan, mga kasalanan, kanya po yan kinuha upang ang katuwiran ng Diyos ay maging katuwiran natin. Pero, bagamat ito po ay ipinagkaloob na po ng Panginoong Jesucristo, makikita natin na hindi po ito automatic. Hindi ito bigla na tataglayin ng tao. Kailan po ito makapangyayari? Kapag ang tao ay kumilala kay Jesucristo na si Jesus ay kanyang Panginoon. Si Jesus ang kanyang kaligtasan. Si Jesus ang lahat-lahat sa kanyang buhay. At si Jesus ay kanyang bahagi ng kanyang buhay. Kung tutuhanan po natin ito, ginawa, sinambit, pinaniwalaan, pinanampalatayanan sa ating mga buhay. Makikita po natin, mararanasan po natin na ito po ay unti-unting makakapangyari hanggang maging ganap sa buhay natin. Especially if we acknowledge the Spirit of God to work in us. And indeed, it is written in God's Word that the Holy Spirit is at work in our lives. Ibig sabihin, kailangan po natin kilanlin at paniwalaan na kung paano sinabi ng salita ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos ay kumikilos, gumagawa sa buhay natin. So ano po ang kailangan lamang po nating gawin? Paniwalaan natin, ideklara natin, ipahayag natin. Dahil sabi nga po, there is power in declaration. Doon po na ipapahayag ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagpapahayag sa Kanya. Sa mga salita niya at sa ating mga pananalita sa ating buhay. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, ipapakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ano-ano, 4 lang po muna ang ibinigay sa atin. Na ito po ay dapat nasain natin. We should desire to have this character. Because our Lord Jesus Christ is desiring to all of us na maging kamukha niya. At magiging kamukha lamang tayo ng ating Panginoong Jesucristo kung tayo po ay talagang magnanasa at desidido sa ating mga buhay. If we are decided na gawin natin ito sa ating buhay, makapangyari sa ating buhay, then yung ating desire, sabi nga po, delight thyself in the Lord, and the Lord will give us the desires in our heart. Doon po, ito po yung sinasabi sa Psalms 37 verse 4. So ano-ano ang mga ito? So tingnan po natin yung sinasabi, nasabi po kanina ng ating text verse. Alam niyo po, sa simula pa, talagang itinalaga na ng Diyos, bawat isa sa atin dapat nagkukonforme na tayo sa imahe ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat, bago pa tayo isinilang, actually, alam na ng Diyos, kung ikaw at ako ay naroon na sa puso natin at sa kaisipan natin, na ikaw ay talagang nagnanais na maging kamukha ng ating Panginoong Jesucristo. So yun po, ito po nakatalaga na talaga sa atin. Kaya posible ba yan makapangyari? Yes. By the power of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit,
hindi po natin ito magagawa. Without the help of the Holy Spirit, hirap na hirap po tayo dahil tayo ay tao. So ano po ang mga pag-uugali ni Jesus Christ? Let us identify the character of our Lord Jesus Christ. Number 1, Jesus Christ is love. Jesus Christ, love. Ang Panginoong Jesucristo ay umiibig. Kaya ano ang sabi ng kanyang salita? No one has greater love than this, that someone would lay down his life for his friends. Talaga po dahil inibig niya ang mga sangkatauhan. Alam niyo po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang bukod tangi na nag-alay ng kanyang buhay na hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo para sa kanyang mga kaibigan. At sino ang mga kaibigan nito? Itaas nga po ang ating mga kamay kung ikaw ay itinuturing mo at naniniwala ka, kaibigan ka ng Diyos. Hallelujah! Sige po, wagayway natin. So purihin ang Diyos. Tayo po ay kasama din na sinasabi po dyan ng mga kaibigan ng ating Panginoon. So, ang ating Diyos, ibinigay niya ang kanyang buhay. Ang ating Diyos, ibinigay niya ang kanyang buhay. Kaya alam niyo po, sabi ko nga po sa anak ko, alam niyo po kung hindi lang malinaw sa akin ang pagkatawag ng Diyos bilang pastor, na magpastol ng kanyang tupa, sabi ko sa anak ko, ako po ay bibitiw na. Hindi po madali magpastol. Hindi po madali, sabi ko sa kanya, sa aking anak, hindi po madali na yung oras mo, yung lakas mo, yung lahat sa'yo, ibigay mo para sa tupa ng Panginoon. Pero ang Panginoong Jesucristo, ginawa niya po para sa ating lahat, na ibinigay niya ang kanyang sarili hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo para sa atin lahat dahil mahal niya tayo. So yun po yung klaseng pag-ibig na nais ng Diyos na ibigay natin. Yung buhay mo, kumbaga, wala kang ititira hanggang sa kamatayan, ganong klase ang ibinigay ng Diyos na pag-ibig. So ngayon, tingnan naman po natin sa mga tao, ano naman ang gusto niya. So makikita po natin sa kanyang salita. Ano ang sabi po? Ito yung sabi, men should love. Anong klaseng pag-ibig? Ang sabi po sa 1 John chapter 4:7-8. Dear friends, let us love one another. Because love is from God. And everyone who loves, yung nagmamahal sa bawat isa, has been born of God and knows God. So in short, kung ikaw ay may puot, kung ikaw ay napupuot sa iyong kapwa, at hindi ka marunong magmahal sa iyong kapwa, hindi mo kilala ang Diyos. At hindi totoo na ikaw ay nagmamahal. Kasi ang sabi sa kanyang salita, sabi niya, everyone who loves has been born of God and knows God. So dapat tayo na mga anak, especially tayo na mga Kristiyano, tayo po ay ipinanganak na ng Diyos muli. Ano ang ipinanganak sa atin? Yung ating pong spiritual na buhay na dating namatay, ito po ay na-disconnect. Ang relasyon sa Diyos ay nagkaroon tayo, na-connect tayo dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. So ano po ang sabi diyan? The one who does not love does not know God, because God is love. So kung mayroon tayong galit, puot sa ating mga puso, mga kapatid, tanggalin po natin yan. Kasi maliwanag na sinasabi, kung kilala natin ang Diyos at alam natin ang ating Diyos, kilala natin siya,
Alam niyo po, dapat matututo din tayo magmahal kahit na sa mga hindi kaibig-ibig sa ating mga buhay. Amin po ba? Hallelujah! Palapakan natin ang ating Diyos. So next, kaya po sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi niya sa kanyang salita, love your enemies. Mahalin natin ating mga kaaway. Sino ba ang ating mga kaaway? Mga kapatid, pinakita na sa atin. Sabi nga po, yung sinasabi dito ni Jesus na love your neighbor, love your enemy, sabi niya po dyan, hindi po ito yung espiritu, hindi po ito si Satanas na pinapamahal niya. Hindi po ito yung spiritual wickedness in high places. Hindi po ito yung mga espiritu na galing kay Satanas. Yung sinasabi sa Ephesians 6:12, yung sinasabi doon, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers, all the spiritual wickedness in high places. Hindi po yan ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo na mamahalin natin. Ang ibig sabihin po na tinutukoy dito ng Panginoong Jesucristo na tinutukoy na kaaway, yung po tao sa tao. Tao sa tao. Kaya ano po ang sabi niya? Sabi sa Matthew 5:43-44. At alam na po natin, napag-aralan na po natin ng mga nakaraan linggo, na ang sabi nga po sa Micah chapter 7 verse 6, sabi po doon sa last praise, sabi po doon sa kanyang salita, sabi, the men's enemies are in his own household. Ang kaaway, sige nga po, paki-flash muna po yung Micah 7 verse 6. Yung last praise. Sinasabi po sa kanyang salita, okay, yung last praise, ito po yung last praise. Yung dito po, a person's enemies are the people in his own home. A person's enemies are the people in his own home. So ito po yung correlated na sinasabi dito, ang tinutukoy po dito na Prophet Micah, na yung enemies na tinutukoy dito, yung po yung tao sa tao. Kaya ang tao nakikipag-struggle. Sino ang may kagagawan? Yun po yung mga principalities. Ang nasa likod para ang tao mag-away sa kapwa-tao. Ang may kagagawan, ito po yung mga principalities in the air, rulers of darkness, spiritual wickedness in high places. Yan po yung mga espiritu. Si Satanas at lahat ng kanyang kampon. Pero ang totoong nag-aaway, yung po, ang sabi po dito, kung hindi tayo naniniwala that the person's enemies are the people in his own home. Mga kapatid, kaya po yung sinasabi ni Jesus, love your enemies. So mamahalin natin yung mga tao na nasa loob ng tahanan. Kasi sila yung tao na malimit natin nagiging kaaway. Kung sino pa yung nasa loob ng sambahayan natin, yan pa ang malimit natin nagiging kaaway. Kaya para po, ito po ay hindi natin maging kaaway, mayroon pong sinasabi dyan, yung verse 5, anak, itaas mo. Mayroong sinabi po dyan sa aklat ng Micah, sa Tagalog sabi dito, ingatan mo ang mga pinto ng iyong bibig. So, iingatan natin ang mga pinto ng ating bibig. So, ibig sabihin, wag po mag-ingat tayo sa ating pagsasalita. Kasi, dahil sa pananalita natin na hindi tayo maingat,
Alam niyo po, yung mga tao na nasa loob natin, sa sambahayan natin, yan ay nagiging kaaway natin. Tao sa tao. Kaya babalik na po tayo doon sa sinasabi ni Jesus, love your enemies. Matthew 5:43 to 44. Sabi niya po diyan, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Naririnig mo ito. Naririnig mo ito, sabi ng Panginoong Jesucristo. Ito ang mga sinasabi ng tao. Love your neighbor, pero sabi niya, kaputan mo ang iyong kaaway. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. So tayo po, kung gusto natin maging kamukha ng Panginoong Jesucristo, inaasahan ng ating Diyos na ikaw at ako matututo na magmahal sa ating mga kaaway, tao sa tao. So paanong paraan? Ang Panginoong Jesus, He will allow, kaya doon mag-a-apply, sabi, walang anumang bagay na mangyayari na walang kapahintulutan ng Diyos. At sinasabi rin ang salita ng Diyos, the Lord test. Sinusubok tayo ng ating Panginoon. Kaya iaalaw ng Lord na sa ating sambahayan mismo, mayroon pong, lalong-lalo na kapag nagsalita at hindi maingat, doon nakakahanap tayo ng kaaway. So, ang sabi ng Panginoong Hesus, sabi niya, kung sino pa sa kaibigan natin, sa kapatiran natin, lahat ng malapit sa iyo, lahat po ng kakilala sa inyo, ay pwedeng gamitin ni Satanas. At iaalaw naman ni Lord, ititest tayo ni Lord. Ititest tayo ni Lord, na sabi ni Lord, love your enemies. So, anong mangyayari? Magkakaroon, papahintulutan ng Diyos yung mga salita. Tapos pagka nagsalita ka, ayun, doon na po ma-hurt ang tao. Lalong-lalo na po, sabi nga, the truth hurts. Ang katotohanan ay masakit. Kaya nga po si Jesus Christ nandito sa lupa, nagsasabi siya ng katotohanan, maraming nasasaktan. Yun po yung katotohanan. Kaya purihin ang Diyos, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Alam niyo po, ako rin po ay nakibaka sa ating Panginoon nung last Friday. Alam niyo po, ito yung word sa akin. May instruction siya na pinapasabi sa akin. Witness ko ang Lord. Ang sabi ng Lord sa akin, ito po sinasabi sa Malachi chapter 2. Ang sabi po ng kanyang salita, praise God. Sabi po dito, and now, O ye priests, this commandment is for you. Mayroon siyang sinabi sa akin, at pagkatapos, siyempre hindi madali. Sabi ko, nakipagbuno ako, Lord, hindi madali. Pag binitawan ko itong pangungusap na ito, sigurado masasaktan, may masasaktan. Kaya sabi ko, Lord, ayoko. Tapos ito ang binigay sa akin. Sabi niya, ng Malachi chapter 2, verse 1, and now, O ye priests, this commandment is for you. Sabi sa verse 2, if you will not hear, and if you will not lay it to heart, ibig sabihin, kung hindi mo ito pakikinggan, at hindi mo ito isa sa puso, ang sabi ng Diyos, to give glory unto my name, saith the Lord of hosts, I will even send a curse upon you. Grabe, sabi ng Lord, magpapadala ako ng sumpa. Alam niyo po, talagang nakipagbuno ako. Alam niyo po talaga, grabe, umabot talaga ako ng ilang oras para makipagbuno dito sa pinagagawa sa akin ng Diyos. Kasi alam ko, hindi madali. Alam ko, may masasaktan. Alam ko, mahirap. And the fact, sinabihan ako, winarningan na po ako ng aking mga anak. Pero talaga, mahirap talaga yung sumuway sa Diyos. Kaya po, nung sinasaway ako ng anak ko,
Sabi ko sa kanya, sige anak, uuwi na ako. Ayaw ko nang gawin itong pinagagawa ng Diyos. Yung responsibilidad na ito na pinagagawa sa akin ng Diyos, iaatang ko sa iyo. Sabi ko sa aking anak, ibibigay ko ito sa iyo. At ako po ay hindi ko nagagawin. Alam niyo po, umalis na siya. Nung sinabi ko iaatang ko sa kanya, kasi hindi madali. Talaga ang Diyos sinusubok tayo ng Diyos. Talaga tinetest tayo para matutunan natin how to love our enemies. At sinabi sa Micah 7 verse 6, ang enemies ng tao ay matatagpuan sa ating sambahayan. Ibig sabihin, maging sa ating mga kapatiran, tayo po, we are brothers and sisters sa ating mga kaibigan. Pero ito ay pinamamahal. So sa Tagalog, ito po yung instruction niya sa akin. Sabi sa Tagalog, kung hindi ninyo didinggin, personal po ito ibinigay sa akin ng Diyos. Kasi kapag may instruction, may personal siyang salita. Sabi niya, kung hindi ninyo didinggin at kung hindi ninyo ilalagak sa iyong puso upang bigyang kaluwalhatian ang aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magpapasapit nga ako ng sumpa sa iyo. Ayun. At aking susumpain ang iyong kapalaran. Oo, akin na silang sinumpa sapagkat hindi ninyo inilagak sa inyong puso. Kaya alam niyo po, pagka pinagbulay-bulayan ko, sabi ko, sige Lord, talaga kaya po yung panahon na yon, marami muna akong pinapauna kasi nagpray-pray talaga ako. Ayoko talaga ibigkasin sa bibig ko yung mga ganun salita. Kaya ako'y pumipikit that time dahil talaga alam ng Diyos na ayoko gawin, pero sumusunod lang ako sa Diyos. Ayoko sumpain ako ng Diyos. Kaya po mga kapatid, at totoo, dahil doon magkakaroon ka ng kaaway. Pero sabi nga ng Lord, kaya kahapon di talaga ako umalis hanggang hindi ako makahingi ng tawad sa mga nasaktan. Sabi ko, humihingi ako ng paumanhin sa inyo, pasensya, sorry sa inyo kung nasaktan kayo, pero talaga sumusunod lang ako kung anong pinagagawa ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, it is God who tests us. Ituturo ko po yung salita na ito. At paano po mapapatunayan ko sa harapan ng Diyos na natutunan ko magmahal sa aking kapwa, sa mga tumuring sa akin na ako'y kanilang kaaway. Kaya po hindi po madali to love your enemies. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, sabi niya, but I tell you, love your enemies. At ano ang dugtong? Pray. Pray for those who persecute you. Kaya sabi ko sa aking mga anak, kahit anong sabihin ng tao, I don't care. What I care is yung sasabihin ng Diyos sa akin. Yan na yung salita, susumpay na ko ng Diyos kung hindi ko gagawin to. Kaya po, mga kapatid, nagpupuri ako sa Diyos. Kahapon, nagkaroon na pag-reconcile ko yung isang partido, yung partido ng kapatid natin na Yumao at yung ating kapatiran. Sila po at the end, sila po ay nagkahingian ng kapatawaran. Kaya po nakita ko po na totoo, pag sinunod lang natin ang Diyos, may magandang nangyayari sa ating mga buhay. Kaya po, mga kapatid, talaga po, hindi po ako umalis kahapon hanggang yung bagamat talaga po, susunod lang talaga tayo. Pero nagawa po ng Diyos, ginamit lang po ako sa buhay. Kahapon na yung ating, yung partido na hindi nagkakaunawaan na pagkasundo ng Diyos. Humingi ng tawad ang bawat isa at nag-release ng forgiveness ang bawat isa. Kaya palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Mahirap gawin, pero kapag ito'y nagawa mo, dahil mayroon pong pinasasabi ang Diyos, may utos ang Diyos. Alam niyo po, ang saya-saya ng buhay mo. Talaga po, grabe. Okay, ano pa?
ang ginagawa ni Jesus. So mga kapatid, mamamahal natin ang kaaway kapag may pag-ibig sa ating puso para sa Diyos. Amen? Kapag nasimulan mo ibigin ng Diyos, matututunan natin mahalin maging yung hindi kaibig-ibig na tao. At kapag natutunan mong magmahal sa hindi kaibig-ibig na tao, makikita mo ang mukha mo maaliwalas. Kahit na maraming magko-comment sa iyo, huwag natin po yan paniniwalaan. Ang paniwalaan natin yung instruction ng Diyos sa atin. What is important is to do God's will. Di po ba si Jesus Christ? Maraming di naniniwala sa Kanya. Number 1, yung sarili niyang sambahayan. Di po ba? Kaya nga yung mga sarili niyang kababayan, di ba kaya siya pumunta sa ibang lugar. So yun po, what is important, alam mo na yung ginagawa mo ay pinagagawa ng Diyos. Gagawin po natin. Okay, number 2 is Jesus forgive. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpapatawad. Ano ang sabi po dito? Patunay na nagpapatawad si Jesus Christ. Sabi niya sa Luke 23 verse 34. Sabi niya po diyan, then Jesus said, Father, nakabayubay na po siya sa krus ng Kalbaryo. Father, so ito yung krus. Sabi ni Jesus Christ, habang nakabayubay siya, Father, forgive them because they do not know what they are doing. And they divided his clothes and cast lots. Forgive them for they do not know what they are doing. So dito pinatunayan ng salita ng Diyos na ang Panginoong Jesucristo ay nagpatawad. At siya na nagpatawad, siya rin po ang namagitan sa Ama para ang Ama na sumasalangit ay patawarin din ang mga tao na nagkasala laban sa Kanya. So yun po, ginawa ng Panginoong Jesucristo magpatawad. At tingnan niyo po paano siya nagpapatawad. Si Jesus Christ, kapag siya ay nagpapatawad, siya rin ang namagitan sa Diyos Ama. So tayo pala mga tao, kung gagayahin natin si Jesucristo, kung tayo ay nagpapatawad sa ating mga kapwa-tao na nagkasala sa atin, tayo rin ang mamamagitan sa Diyos Ama para rin sila patawarin. So it's not enough na sasabihin natin, I release forgiveness, brother. I release forgiveness, sister. I release forgiveness to you. Ibig sabihin, hindi pala doon natatapos. Kung gagayahin natin si Jesus Christ, ang pagpapatawad pala na ikaw, nabanggit mo na, alam ng Diyos, nagpatawad ka. Pero ano ang sabi ni Jesus Christ? Siya yung namagitan sa Diyos Ama para sila ay patawarin. So tayo din po, kung ikaw at ako nagpapatawad sa ating kapwa-tao, gagamitin din tayo na ikaw ay magsasabi sa Diyos Ama. Sasabi mo, Diyos Ama, forgive them, for they do not know what they are doing. I release forgiveness to them already. Forgive them also. Bless them. And grant them grace to understand your will. Ganun po pala ang gagawin po ng bawat isa sa atin. So, hindi lang po sapat na sasabihin mo, patawarin mo. Pinapatawad na kita, brother. Pinapatawad na kita, sister. Pero deep inside, hindi pa pala totoo. Kaya sabi ko nga kahapon, namamagitan ako. Ang sabi ko, ako lang po doon. At sila po mag-isa kasi mayroon akong sinasama, hindi naman ako sinamahan. Pero sabi ng Holy Spirit, kasama mo ako. Do not be afraid. The Lord is your strength. Sabi niya, do not be afraid. Fear not. Sabi niya, for I am with you.
So ako po yung nandoon sa puri ng Diyos. Kaya po mga kapatid, naintindihan ko, naunawaan ko kung bakit pinabitawan nyo na salita ng Diyos. Dahil kitang-kita ko, dinig na dinig ko, na kung hindi pala nangyari, kawawa yung isang tao na lahat ng kasalanan ipinupukol sa kanya. Pinupukol sa kanya. Kaya at least may kahati siya, may karamay siya, ako ang nadamay niya. At least, kaya sabi ko, dahil ang Diyos ang nagbigay sa akin ng instruction, sasabihin ko, gagawin ko, hindi madali, pero kapag pala nasunod mo, yung mga hindi madali na pinagagawa ng Diyos, ang sarap ng pakiramdam. So ano po ulit ang sabi dito ni Jesus Christ? Sabi niya, Father, forgive them because they do not know what they are doing. So ulitin ko po, pag tayo pala ay nagpapatawad, katulad ng ginawa ni Jesus Christ, you will also become an intercessor to the Father. Dapat ini-intercede mo para sa Ama na sila rin, ang Diyos Ama magpatawad din sa kanila. So ganun po. Maliwanag po ba? Maliwanag po ba? So it's not enough to say, I forgive you, brother. I forgive you, sister. Pero ang sama ng tingin. Kaya kahapon, nung ako po ay nasa kalagitnaan, alam niyo po, di may magsisimula, sabi ko, di ba nasabi niyo na yan kanina? Kung kayo po talaga'y handa na magpatawad, wala na kayong sasabihin, kundi magdideklara kayo mula sa puso, releasing your forgiveness to each one of you. So sumunod naman po sila. Kaya grabe ang aking pagpapasalamat sa Diyos. Lahat kaya totoo, sabi ng salita ng Diyos, we know that all things work together for good. Sa tingin natin, pangit, pero mayroon palang inire-restore ang Diyos na relasyon na matagal nang sira, gusto ng Diyos mabuo. Kaya yun po ang pinagawa ng Diyos sa buhay ko kahapon. Kaya purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Glory to God! Hallelujah! So kung ang Diyos nagpapatawad, ano po ang sabi naman ng Diyos sa tao? Okay, sabi ng Diyos sa tao, ito po yung verse na aking isinigaw. For if you forgive people the wrongdoing, your heavenly Father will forgive you as well. But if you don't forgive people, your Father will not forgive your wrongdoing. Alam niyo po, kahapon habang sinisigaw ko ito, nakita ko maraming taong umaalis. Pero wala po akong, sabi ko nga, I don't care. Basta susunod lang ako kung anong pinagagawa ng Lord. Pero puri ng Diyos, yung mga natira, yun po yung natumbok na yung pala yung gusto ng Diyos, na magkaroon sila ng kapatawaran. So yung iba, karipas, bahala ka dyan, Sister Judith. I don't care, bahala ka dyan mag-isa. So yung iba, yung kasama nasa sasakyan, hindi ako nag-iisa kailanman. Basta kapag mayroon instruction sa akin ng Diyos, yan ang binigay sa akin ng Diyos. Yung boldness, courage na gagawin ko dahil naririnig ko at may instruction siya based on the Word of God. Ayoko kaya yung sumpa. Biro mo, sabi niya, kung hindi ninyo didinggin at kung hindi nyo ilalagak sa inyong puso, ako lang kausap niya dito, upang bigyang kaluwalhatian na aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mga kubo, magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo. Hala, sabi ko, Lord, ayoko. Kaya sige Lord, talagang nakipagbuno ako kahit tanungin mo yung kasambahay ko. Hindi ako
alis sa kwarto ko, nananalangin, kasi may kakaharapin ako, may instruction ng Lord na mahirap gawin. Akala nyo lang gusto kong gawin? Hindi ko po yung gustong gawin. Pero dahil sumusunod ako sa Diyos, sabi niya, sumpa, ayoko masumpa ng Diyos. Ayoko sumpay ng Diyos. Alalahanin, siyempre naalala ko, nagkaroon ako vocal cord cancer. Ang cancer pa naman ay bigla na lang mangyayari. Sabi ko, Lord, ayoko na. Naranasan ko na. Ayoko nang, kung maaari, ayoko na rin magkaroon pa na makasapit pa ako. I don't want to encounter different sicknesses and diseases. So yun po, kaya mga kapatid, alalahanin niyo po, kung mayroon kayong sama ng loob, at hindi kayo makapagpatawad. Alam nyo po, naalala ko po noon, nung niloko kami ng kontraktor sa bahay, ganito ang ginawa ko. Sabi ko, Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Ang aking ulo, inano ko po sa sahig. Sabi ko, Diyos Ama, totoo, hindi po ako marunong magpatawad. Pero sabi mo sa iyong salita, ang pagpapatawad ay mabuting bagay, perpektong bagay, at ito'y mula sa iyo. Bigyan mo ako ng espiritu ng pagpapatawad upang itong mga taong ito na nanloko sa amin ay patawarin ko. Alam niyo po, pagkatapos ko, sinambit yung panalangin na yon, bigla na lang po, nakaranas po ako na mayroon pong inilagay sa puso ko in the spiritual realm. At sabi niya, tinuruan niya ako, sige, declare forgiveness. Release forgiveness to them. Release forgiveness to them. Kasi nung time na yon, hirap na nga kami magpatapos ng bahay. Niloko pa kami. So paano po mapapatapos ang bahay? Pero alam niyo po, dahil nagpatawad, talagang tinuruan niya ako mag-release ng forgiveness. Ang pagpapatawad ay mabuting bagay galing sa Diyos. Kaya kung kayo hindi makapagpatawad, kanino nyo hingiin? Hindi yan sa kapitbahay, hindi yan sa kapatiran, sa Diyos nyo hingiin. Dahil kapag sa Diyos nyo hiningi, alam nyo po, ibibigay niya yan sa iyo. At yan po ay ipapadaloy lang para sa kanila. At kapag yan ay na-release nyo sa kanila, alam nyo po, yung kinatatakutan, katulad ako, yung kinatatakutan ko hindi matapos ang bahay. Hindi po yan totoo. Dahil na ang Diyos na mismo ang gagawa ng kaparaanan. Kaya po, kung ang Panginoon nagpatawad, men should also forgive. Tayo po ay kailangan magpatawad. Kapag nagpapatawad tayo, walang if, walang but. Ibig kong sabihin, walang kondisyon. Kung magre-release ka ng forgiveness na galing sa'yo, mayroon yan kondisyon. Pero kung yung forgiveness na nire-release mo, hiningi mo sa Diyos, at ito'y pinadaloy ng Diyos sa puso mo, at ito po ang ibibigay mo sa kanila, hindi na kailangan ng kondisyon. Makakapagpatawad ka sa tao ng totohanan na wala na pong mga if, wala ng but. Papatawarin ko siya kung magbago siya. Papatawarin ko siya kung ganito ang bigay niya sa akin. Walang ganon. Pag galing sa Diyos, walang kondisyon. Pag galing sa'yo, sabi mo patatawarin ko siya, pero galing lang sa'yo. Dahil gusto mo lang talaga sumunod sa Diyos. Kung magbago siya, patatawarin ko siya. Pero kung hindi, ang tindi naman ng ugali niyan. Yan, Sister Judith, nagpapahiya yan. Ang Sister Judith na yan, ganyan yan. So mga kapatid, hindi po madali ang sumunod sa Diyos. Yun lang sasabihin ko po. Talaga po, pag sinabi ng Lord, kaya kahapon sabi ng Lord, wala pang kwento ng iba. Sabi ng Holy Spirit, anak, sige, puntahan mo yung bahay na yun, kasi yung mga tao doon, nasaktan sila. Kaya, hingi ka ng tawad. Yun po, ginawa ko po yun. Yung kagad ang pangbungad ko, pero sinabi ko, sumunod lang ako.
sa pinagagawa ng Diyos. So, yung susunod na mga activity, nasundan ko na. Kaya hanggang natapos ko, hanggang sa reconciliation, nagkaroon ng kaganapan. Kaya, praise be to God. Napakabuti ng Diyos. So, yun po ang tatandaan natin. Uulitin ko po, kung hindi mo kaya magpatawad, kanino hingin ang pagpapatawad ay mabuting bagay hingiin sa Diyos para ikaw ay matutong magpatawad. Okay? Next. Jesus obey. So kung si Jesus Christ, siya po ay sumusunod sa kalooban ng Ama. Kaya po ano ang sabi po sa Philippians 2:8? He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even to death on a cross. So si Jesus Christ sumunod hanggang kamatayan. Kaya sabi ko po, sa totoo lang po tayo, hindi man natin magagawa na yung ginawa ng Panginoong Jesucristo dahil tapos na. Pero paano natin may papakita sa Diyos na sumusunod tayo na kahit na po masira ang iyong reputasyon, masira ang iyong katauhan, susunod ka dahil alam mo, narinig mo, ikaw ang tumanggap ng instruction. Alam niyo po, mayroon niyang kwento. Noong doon sa Saudi Arabia, doon, pagdating ko doon, nung nag-pray po ako, galing ako dito, that time, ako po ay naka 1 year, 1 year sick leave dahil sa anak ko. Pagdating ko dito, nagbakasyon ako. Pagdating ko doon, habang nag-pray ako, sabi ng Holy Spirit, anak, kausapin mo yung drummer at yung song leader. Sabi ko, Lord, bakit naman? May relasyon sila. Pareha sila may asawa. Babalaan mo sila. Sabihan mo sila. So, in short, alam niyo po, sinabi ko ata yun sa husband ko. Hindi ko po masabi sa kanila. Kasi natatakot ako. Talagang natatakot ako. So lumipas pa ng pangatlong araw. Alam niyo po yung pangatlong araw, dinala ko sa Book of Ezekiel. Sabi niya, pananagutan mo yung dugo. Alam niyo nung sinabi sa akin, pananagutan mo yung dugo. Kaya po, tapos sinabi ko, may pinagsabihan ako, sinabi ko rin sa pastor. Tapos, sinare ko sa pastor yung sinabi sa akin ng Lord. Samantalang, sabi sa akin ng Lord, puntahan mo sila, yung nagkasala. Sinabi ko sa pastor, may sinabihan pa ako, si pastor, sinabi niya sa iba. So, kaya po mga kapatid, nung sinabi na ng Lord na mananagot na ako sa kanilang mga dugo, alam niyo po, di punta na ako sa bahay nila. Punta na, katok na ako. Pagpasok ko pa lang, nakita ko, di ba, tape recorder? Ni-record. Alam ko ni-record. Sabi ko, ako po ay pumarito para iparating sa inyo ang pangungusap ng Diyos. Sabi ng kapatiran na babae, bulaan kang propeta! Bulaan ka! Bulaan kang propeta. Sige po, basta gusto ko lang sabihin para sabihin ko muna, then aalis na ako. So sinabi ko na sabi ng Lord, pinapababalaan kayo dahil kayo'y mag-asawa, may relasyon kayo ng ganito, si ganito. So sabi ko, parehas kayo may asawa. So, pagkatapos yun, umalis na ako. Tapos, pati sa buong church, parang kalaban nila ako, parang iba nang tingin nila sa akin. Sabi ko, wala akong magawa. Basta ako pag nag-praise and worship lang po ako. Wala akong maya-maya, after ilang days, tumawag si pastor. Sister Judith, punta ka dito muna sa
dito sa bahay, kasi bahay doon ang pinaka-church namin. Andito na yung sinasabi mong nagkasala. Gusto daw nila na ipag-pray mo sila. Biro niyo po, bago nila aminin, siniraan mo ng katauhan ko. Bula ang propeta, kumalat, kumalat, kumalat. Kumalat na ako'y bula ang propeta. Marami pang sinasabi. Pero puri ng Diyos, after 3 days, pinag-pray ko sila. Inamin na po nila. Kaya po, sabi ko nga itong aking gift na binigay ng Lord, hindi po madali. So, hindi madali. Kaya po, bakit po? Kaya hindi madali talaga yung pagsunod sa Diyos. Si Jesus Christ, hanggang kamatayan tayo. Ano po ang mangyayari sa atin? Hindi man tayo mamamatay sa krus. Pero, papatayin naman yung reputasyon mo. Ang daming hindi uunawa sa'yo. Ang daming hindi makakaunawa. Katulad ng Friday na ginawa ko, maraming mga sinasabi. Hindi ko man kailangan na kayo tanungin. Sinabi na sa akin ng Holy Spirit. Marami ang mga sinasabi. Marami po. Sabi nga nila, bakit pinatayo ko pa? Pwede lang sabihin, bakit yan binigyan mo pa ng pagsasalita? Biro niyo po yun. Ako ang nagano ng program. Tiningnan ko yun. Nagbigay ng instruction. Mga kapatid, hindi talaga madali. Kaya po, sa pagsunod sa Diyos, kung ginawa ni Kristo habang sa Kanya hanggang kamatayan tayo, kung susunod ka sa Diyos, minsan yung katauhan mo papatayin, sisirain yung reputasyon mo, pero be of good courage. Huwag kang panghinaan ng loob. Sabi ng Diyos, I am with you. Kung ang Diyos sumasayo, dapat ikaw ay handa tumanggap ng mga anumang pukol ng kaaway sa iyo. Basta importante lang, may instruction ka mula sa Diyos, binaka mo sa panalangin, may word ka na binigay ang Diyos, wala ka dapat ikatakot. So mga kapatid, kaya nga nung Friday kung napapansin niyo na ako, ganun ako ng ganun, nagpray-pray po ako. Dahil nagpapahuli po ako, dahil alam ko hindi madali gagawin ko. So purihin ang Diyos. Mabuti ang Diyos na nasunod ko ang kanyang kalooban. Okay, ano naman ang pinagagawa ng tao? Ano ang pinagagawa ng Diyos sa tao? Kaya ang sabi po sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Kung mahal mo ako, sundin mo ang pinag-uutos ng Diyos. Kung mahal mo ako, sundin mo ang pinag-uutos ng Diyos. Abay, talaga po doon sa aming usapan, sabi niya, yung sinabi, stand, stand. Sabi niya, para daw sinabi ko malit ang pananampalataya nila. Sabi ko, kayo ang nakakalamat ang Diyos. Pero, ako kasi kung ano ang sinabi sa akin ng Diyos, I will stand. Pero, dahil may sinabi sa iyo na salita, yun ang sinasabi ko. May sinabi na sa iyo ang tatay nyo na ganitong hindi pinagagawa sa kanya, dapat mag-i-stand kayo. So yun po, yun lang po yung stand. So ganun din po sa atin, pag may sinabi ang Diyos, dapat mag-i-stand tayo. Okay, ano pa ang sabi ng Diyos? Sa 1 Peter 1:14, sabi ng salita ng Diyos, as obedient children, do not be conformed to the desires of your former ignorance. So kung ano man ang iyo pong mga nasa, sabi nga former ignorance, ano ba yung mga former ignorance na yan? Di ba kapag tayo, malimit tayo kung anong sasabihin ng tao, sinasaway ka, wag mo yang gagawin. Pag ginawa mo yan, gulo yan. Yun po yung ating mga sinasabi. Pero pag sinabi ng Diyos, gawin mo yan, wag mong hindi mo yan susundin. Kasi ang Diyos, kung ang Panginoong Jesucristo ay sumunod sa kalooban ng Diyos Ama, tayo rin naman na tagasunod niya, dapat sumusunod sa ating Diyos Ama. At ano pa po?
Sa Acts 5:29, ito rin sinasabi ko sa mga anak ko. Kaya sabi ko, naintindihan ko na si Peter. Sabi niya sa kanilang kinaharap, sa mga kinaharap niya, sa mga Pharisees, Sadducees, mga priest, mga tao na hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, na gusto sila ay ipahamak, gusto silang ikulong, gusto silang pigilan sa ginagawa nila pagsunod sa Diyos. Pero ano ang sabi ng Diyos sa kanyang salita? Sabi po sa Acts 5:29, but Peter and the apostles replied, we must obey God rather than men. We must obey God rather than men. So ito po, ako sinabi ko to sa anak ko, oo lang ako ng oo. Pero kapag ang Diyos na magbigay ng instruction, hindi ko pwede sundin ang aking anak, hindi ko pwede sundin ang sino man tao. Ang susundin ko, yung Diyos na nagsabi, pag hindi ko susundin, na mabibigyan ko siya ng kaluwalhatian, susumpain ako. Sumpa ang ibibigay ng Diyos sa atin kapag hindi tayo sumusunod sa Kanya. So yun po, we must obey God rather than men. Kahit na magtipon-tipon pa yan. Actually, nung kahapon, ako dapat ang mag-minister doon. O sige, sinimulan nila. Ginawa nila. Hindi na ako inantay. Kaunting minuto lang, sinundan. Ang usapan pa namin, 8 o'clock. Nag-CR lang ako. O, anong nangyari? Kaya pag hindi talaga tayo sumunod, mayroon at mayroon talaga magaganap na hindi maganda. Nasunod ang kagustuhan ng tao, pero ang kagustuhan ng Diyos hindi nasunod. Kaya, yan po ba ay, yung po ba mga pangyayari ay hindi po, yung ba ay kalooban ng Diyos? Hindi kalooban ng Diyos. Once na hindi nasunod ang kalooban ng Diyos, mayroon talagang curse na magaganap. So yung pangyayari, yung sitwasyon kahapon, mayroon naganap na hindi maganda. Pero at the end, ang galing ni Lord, pinag-reconcile naman sila. So yun po ang mabuti. Ano pang sabi dito? We must obey God rather than men. Kaya palagi ang susundin natin ng Diyos. Hindi yung tao, hindi programa ng tao ang susundin, programa ng Diyos. Okay. Ano pa ang sabi po sa Acts 5:29? Next verse. Acts 5:29. Okay, tapos na pala. Luke 6:46. Why do you call me Lord, Lord, and don't do the things I say? Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon at hindi niyo naman ginagawa ang aking inuutos? Kaya mga kapatid, yan po ang tatandaan natin. Huwag tayo matakot. Marami man tao magalit sa iyo. Huwag lang ang Diyos magalit sa atin. Sinong gusto niyo? Magalit ang Diyos o maraming tao matuwa sa gagawin mo? Pero ang Diyos ay magagalit sa iyo. Kaya susundin ko na po. Ano ang sabi ng Luke 6:46? Why do you call me Lord, 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 and don't do the things I say? Kung talagang sinasabi natin sa Jesucristo ang Panginoon ng ating mga buhay, dapat kung ano ang sinasabi niya sa atin, personal man yan, base sa kanyang salita ng Diyos, na sinasabi, nangungusap pa siyang Diyos personal sa ating mga buhay. Nangungusap din ng Diyos sa pamamagitan din po ng kanyang salita. So, andito po yung salita ng Diyos sa cellphone. Nag-download po ako para napapalakihan ko yung letra. So, mga kapatid, ito po sinasabi ni Lord, why do you call me Lord, Lord? And don't do the things I say.
hindi mo naman ginagawa ang pinagagawa ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, kung paano si Jesucristo ay naging masunurin sa Diyos Ama, gusto rin niya maging masunurin tayo sa Kanya. Kaya nga po, di ba, may awit, I'll obey and trust you. I'll obey because I love you. I'll obey. My life is in your hands. If it's the way to prove my love and feelings go away. If it costs me everything, I'll obey. Alam niyo po, there's a cost. May halaga ang pagsunod sa Diyos. Kaya yan ang sinasabi ng Panginoon. Why do you call me Lord, Lord? And don't do the things I say. Kahapon nga may nagsabi sa akin, Pastora, bukas ba sasabihin mo ba yan sa preaching mo? Kahapon, dahil tao lang ako, sabi ko, syempre hindi. Pero, nung pinagbubulayan ko na, sabi niya, Anak, I am with you. Sabi niya, ito ang salita niya, why do you call me Lord, Lord? And don't do the things I say. Kaya sabi ko na, yes, Lord, gagawin ko ang pinagagawa mo sa akin. Not my will, but yours. Your will be done, Lord. So, yun po. Kaya talaga, mga kapatid, mahirap po, lalong-lalo na po ako, ang gift ko po talaga nasa office of the prophet. Kaya po, mahirap. Alam nyo naman mga propeta noong binabato. Ang mga propeta noong ngayon, binabato, hindi bato. Binabato ng salita. Binabato ng mga comment. Ganun ang ginagawa ngayon ng mga yung mga Kristiyano ngayon. Noong binabato, talagang kaya umiiyak. Talagang kaya ang propeta talaga umiiyak. Talagang malimit umiyak sa panalangin. Kasi ang dami pong mga bato na binabato sa kanya. Daming mga salita. Pero what is important, ito po yung sinasabi ko po sa inyo, na dapat ang pagsunod natin, ang sabi ni Lord, kung sinasabi mo, Lord, Lord, dapat we will do what Jesus Christ told us to do. Amen? Palagpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Kaya sa susunod na lang po yung iba, kung mayroong pagkakataon. Okay, so yung ating conclusion sa, hindi ko natatapusin yung aking outline. So yung ating pong conclusion ay matatagpuan sa Luke 11:28. He said even more, those who hear the word of God and keep it are blessed. Sa ibang translation, those who hear the word of God and obey it are blessed. So, sino po ba dito ang nakapakinig ng salita ng Diyos? Itaas ang kamay, iwagayway. Lahat po tayo ngayon ay tumayo. Mayroon po ba mga first-timer? So, kung may mga first-timer, punta po dito sa harapan. And then, awitan po natin ang ating Panginoon